Some people say EDSA is a failure. Others say Filipinos failed EDSA. What are your thoughts on this subject? Back in 2020, sumulat po ako ng isang artikulo na pinasa ko sa Rappler. At yan din halos yung tanong na inikutan ko kung pumalpak ba yung people power o hindi, o sino ba ang pumalpak, sino ba ang sumablay. Ang sinabi ko noon ay yung EDSA, yung EDSA, sabi nga ni Sir Reddit, meant a lot to a lot of people. Pero kung meron man siyang isang tangible promise at the time nung nangyari siya, isa lang eh. Nung lumabas yung milyon-milyong tao sa EDSA, ang pagnanais nila mawakasan yung Marcos, yung diktadurang Marcos, period. Parang sa 4 na araw na yun, walang sigurong ibang ganong ka-prevailing na damdamin sa lahat ng mga nasa kalye nyo, kundi yung sobra na, tama na, palitan na. Kung ano man yung nangyari pagkatapos, sabi ko rin doon, yon ay siguro kapalpakan na, kung hindi man natin, kapalpakan ng mga leader na sumunod kay Marcos, lalo na yung iba sa kanila na tumuntong din sa pangako ng people power, katulad ni Gloria Arroyo. Who we remember, hindi lang siya yung pangalawang babaeng pangulo ng Pilipinas, pero people power din ang nagluklok essentially sa kanya sa pwesto. So, 6 years after I wrote that, I will continue to maintain, to stand on that premise, on that perspective, no? Baka yung ang kailangan natin singilin sa mga quote-unquote kapalpakan 40 years after EDSA ay yung mga namuno sa ating gobyerno at ginatasan yung imahe, yung mito, yung simbolismo ng EDSA. Dahil sa tingin ko, at ito rin ang sinabi sa akin ng sarili ko mga kadugo, ng mga kamag-anak na nandun sa EDSA nung 4 na araw, ang major goal talaga nila noong nasa kalye sila, talagang wakasan, yun lang wakasan yung diktadura at magkaroon ulit ng fresh start for nation building. Siguro naman yung proseso ng nation building na yun, hindi pa yun tapos hanggang ngayon. Siguro naman hindi, kahit marami ng stumbles in between, hindi pa naman yun tapos. May pagkakataon pa, lalo na yung mamamayan, para hindi lang ipagpatuloy, kundi ipagtagumpay na yung pagbubuong uli, o patuloy na pagbubuo, pagpapanday sa ating lipunan, sa ating bayan, 40 years after EDSA. Thank you po. Ako po palagay ko sa akin, nabanggit na ni kasamang Carl dito na medyo sinisi niya yung mga leaders na sumunod, ay maaaring totoo naman yun. Pero palagay ko may pagkukulang din ng taong bayan kasi binigyan tayo ng pagkakataon, itinuro sa atin ano ang pwedeng magawa ng pagsasama-sama, ano ang pwedeng magawa ng maging proactive at mamanmana ng mga leaders natin. After the 1986 people power, nakontento tayo na manood lang sa lahat ng leaders natin at para bang nakalimutan na natin yung lesson na kung bakit nakapagpatalsik tayo ng diktador. Pangalawa, it is an unfinished revolution or uprising, whatever you want to call it. But it doesn't mean that we should just deem it as a failure kasi tuloy-tuloy pa to eh. In fact, inaantay lang tayo uli ng people power na magbalik loob ang mga Pilipino at ma-realize sila na ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. If you want to be biblical about it, remember, this is the 40 years of EDSA. Ang mga Israelites sa Biblia, it took them 40 years after escaping Egypt to reach the promised land. So sa palagay ko po, kailangan ma-reclaim ng taong bayan na tayo ang people power. Kung hindi natin ito nakalimutan, palagay ko hindi makakabalik ang anak ng diktador. Yun lang po. Para po hindi pare-pareho yung sagot namin. Sorry. Kailangan ko po i-qualify ito na sa perspektibo po natin, marami nagsasabi, kasaysayan ng huling husgado. Naniniwala naman po tayo na habang tumatagal yung panahon, mas nagiging pantay, mas nagiging makatarungan yung pagtanaw ng kasaysayan sa mga pangyayari.
4 na dekada mula nung nangyari ang People Power Revolution, na kailangan ko po i-point na hindi lang sa EDSA nangyari. Kasi kailangan paulit-ulit tayo EDSA. Nagsimula po ang People Power bago pa February 22. May mga pagkilos na po lalo na sa labas ng Metro Manila. So sana po wag natin makalimutan mula sa Baluarte mismo noong panahon na yon, mula sa norte hanggang sa pinakatimog sa Davao, buhay ang diwa ng demokrasya na nanindigan ng mga tao noon pa man. So kung tutuusin, sa perspektibo po ng kasaysayan, 40 years after, mahirap kasi sabihin na success or failure. Hindi naman po kasi natin pwede tignan yung nangyari nung nakaraan na parang laro, na may panalo, may talo. Kasi sa totoo lang po, yung konteksto natin ngayon, na ano na tayo kumbaga na-impluwensyahan na tayo. Kung tutusin, nakailang EDSA People Power Revolution po tayo. Una lang, kaya hindi namin ginagamit yung first. Kasi 1986, pag kami sa NHCP, 1986, People Power Revolution. Dahil alam naman po natin, sa kasaysayan natin, may ilang beses pa pong nangyari, nagkaroon ng mobilization, mass mobilization, na nagsentro din po sa EDSA at iba pang mga lugar sa Pilipinas. Pero ang kwento po kasi noong 1986, tama po si Sir Carl, isa lang ang paninindigan ng mga tao noon Kung nagawa nila yun, nakita naman natin, nagbago ng liderato, nagkaroon ng transition of power. Hindi siya totally peaceful, kailangan natin kilalanin, may mga nagbarilan. Kinikwento nga po kahapon dun sa forum namin na yung mga nanonood nung nagpa-firefight sa tapat ng noong Channel 4 dito sa Quezon City. Tapos makikita natin na hindi talagang tensyonado yung mga nangyari, pero nanaig yung paninindigan ng taong bayan. So doon sa aspetong yun, oo, successful siya. Kasi nagawa ng tao sa loob ng 4 na araw na yun at sa lahat ng sakripisyo ng mga naging biktima, na agrabyado, doon sa 2 dekada na nangyari na yun, nakikita natin na nagkaroon ng pagbubunga. Ngayon, kung yung bunga ba yun, tinanim natin ulit, ano yung nangyari? Yun yung hindi natin masabi. Kasi hanggang ngayon, tumutubo pa siya lumalaki pa siya. So, from sa perspective po ng isang mag-aaral ng kasaysayan, yung mismong 1986, yung gusto nila mangyari nung 4 na araw na yon, success, unqualified yun. Yung nangyari after 1986, nasa kamay po natin kung anong mangyayari. Even 40 years after, sa lahat po na nangyayari sa bayan natin, tayo lang din po makakapagsabi kung ano ba gusto natin mangyari. Hindi lang sa eleksyon, hindi lang sa mga kilos protesta, hindi lamang sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Kumbaga, hindi madali sabihin o hindi accurate sabihin na success or failure. Pero yung 4 na araw na people power na alam natin noong 1986, yes, successful siya. Nagawa na ng mga taong bayan yung gusto na mangyari. Walang permanenteng tagumpay at wala rin permanenteng kabiguan. Nasa sa atin na kung ano yung mas tatagal. Iyon ang aral ng kasaysayan, hindi lamang na EDSA. Kung makikita lang natin ay tagumpay, matutulog tayo na matutulog. Kung makikita lang natin ay kabiguan, hindi tayo babangon. No? Kinakailangan makita natin ang buhay na maraming komplikasyon. Gumising tayo. No? Mapayapang kumilos para sa magsasaka si Dungeon Valcos noong 1981 o 82. Nabaril siya sa Taft. No? Napatay. Pinagpatuloy ni Ed Romano, ni Francis de la Cruz. Ganon din ang napatay si Amante Flor Torres. Pinagpatuloy ng kanya anak, si Irma Torres. Ang kanilang struggle for a better life. Ito yung kabalentunaan na magandang harapin. Are we simply just again replacing people, or do we want a better system? Do we want people to better manage what is not going well?
because the economy is not serving the needs of the majority? Or do we want to change the way the economy is run para ang maging priority ay taong bayan? Yun yung mga sagot sa tanong ni Rizal. Dagdagan ko yung isa na kasi parang pabiro na binanggit ni Wilson. Seryoso po ako doon. Kung ang sinasabi nila ay ang kasaysayan ay ultimate na husgado ng ating buhay ngayon, palakihin nyo na 10 ulit ang budget ng NHCP. No? Para lalong tumindi ang kapangyarihan ng husgado at hindi makalimot ang taong bayan. Sang-ayon po ako sa pagpapalaki ng budget ng NHCP. Hindi dahil sa doon ako nagtatrabaho. Ngunit, mas marami pa sana kaming magagawa para sa pagpapalawig ng pagpapaintindi ng kasaysayan, pagpapaunawa sa ating mga kababayan. Sa aking pananaw, medyo unfair na tingnan natin sa lente ng success or failure lang ang EDSA. Hindi siya in black and white kung titingnan natin. Sa komisyon, mag-celebrate kami this year ng 128 years ng Philippine independence and nationhood. 128 years pa lang tayo. This coming June, na nabuo bilang isang bansa. We are relatively young as a republic. Bata pa tayo. Yung ibang mga bansa na established yung kanilang kalayaan, alam nila kung ano ang nationhood, alam nila kung anong pagiging republika, alam nila kung anong pagiging isang bansa. Ilang daang taon na sila na ganun. Mahaba yung kanilang history, marami rin silang pinagdaanan. So, at this point, ang Pilipinas ay isang work in progress. So, marami pa tayong susuungin na challenges, ganyan, marami pa tayong pagdadaanan. EDSA, sa paningin na nga ng karamihan, is a success in which yung binalak na gawin ng EDSA in that 4 days, ang mapaalis ang isang rehimeng diktadura, yun, nagawa. So, in that, we are successful. Pero after, parang unfair na ganun lang agad ang, di ba, pag in 4 days, okay na tayo, na pwede na tayo mag-celebrate bago na lahat, nakapagsimula na tayo, natanggal na natin ang mga dating sistema. They're deeply ingrained, yung mga sistema natin. Yung mga sistema ng corruption, yung sistema ng padrino, sistema ng napakarami nating sistema na kailangan nating burahin. Na masama sa gobyerno, masama sa lipunan. How do you do that in like a couple of years, a couple of decades? I think it's a very big challenge for the Filipino people to be able to say that this is a success story. So let's be fair to ourselves, to society, and to our leaders, to the Republic. Let's be fair to the Republic and look at it critically, pero progressively din. So kumbaga, may progreso tayo, hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. So yan yung EDSA.